Yung sunod, mga kababayan, eto na. O, ano yan, Kent? Ito kay Cheese Escudero tayo. Naku po, mga kababayan. Alam nyo ba na si Cheese Escudero ngayon parang swinerte ng kamalasan? Shh! Hoy! Diba? Alam nyo ba, si Cheese Escudero ngayon swinerte ng kamalasan. Ako ayaw ko maging swerte eh. Kung kamalasan lang din naman ang isiswerte ko. Bakit ganito? Shh! Hoy! Una, kinudita. Kinudita sa Senado, pinalitan, nagulat siya, ura-urada, napatalsik, napalitan ni Tito Sen. Pangalawa, nadawit sa flood control. Tumanggi pa ng tumanggi, kalaunan inamin rin naman. Pangatlo, kinanta pa ni Roberto Bernardo na meron din siyang natanggap. Tatlo na ang problema. Pang-apat, naku, nag-file pa ng ethics complaint. Naku po, patay. Pang-lima, ito pa yung Comelec. Naku po, yung Comelec mga kababayan, pipigain si Escudero sa 30 million donation. Naku po, mga kababayan, pipigain ng Comelec. Naku, Diyos mio Marimar. So, ito na ba ang kasabihan na karma is real? Ito na ba yung kasabihan na matatanggal na pagkasenador si Escudero? Kung naalala ninyo noon mga kababayan kung paano magmamakaawa ang magulang ni Heart Evangelista, nalayuanan niya ang anak nila. Sabi nga ng nanay ni Heart, nangarap pa nga maging presidente, anuhin daw niya, anak ko ganito ganyan, balang araw maging presidente siya. Panood nyo yan, sa balita yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala talagang magulang na nagkakamali. Lahat talaga ng magulang alam nila ang kapakanan ng kanilang anak. Tignan nyo ngayon kung anong dinanas ni Heart ngayon. Di ba? Tignan nyo kung anong dinanas ni Heart ngayon. Nakiusap pa ang magulang, umiyak, layuan mo na ang anak namin. Gusto namin yung anak namin magpapunta sa magandang kinabukasan. Ayaw namin na madikit sa politika kasi magulo. Yun nga, nangyari nga, wala. Parents knows best talaga. Di ba? Parents knows best. Nangyari nga. Hindi kasi nakunig. Pag hindi ka makinig sa magulang mo, kasi ang magulang mo, inalagaan ka niyan mula nasa tiyan ka 9 na buwan. Inalagaan ka niyan hanggang mag-18, mag-20 anyos ka. Alam nila ang kinabukasan mo. Alam nila kung ano ang kahinatnan mo paglaki. So, anong nangyari? Shh! Hoy! Di ba? Tingnan nyo ngayon, mga kababayan. Eto na. Diyos mio Marimar. Basahin ko lang ha. Mga kababayan, eto na. Abante News ito. Nako, kita nyo naman to. Si Cheese Escudero at si Comelec Commissioner George Garcia. Ito na. Shh! Hoy, Daisy. Ito na, mga kababayan. Kita nyo dito. Anong sabi? Basahin ko lang. Abante News Online, 9 hours ago. Kinumpirma ni Commission on Election Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia na pinadalhan na ng show cause order si Senator Francis Cheese Escudero. Patay ka talaga. Sabi ni Pasaway Channel, yan ang kulong talaga, may ebidensya. Di ba? Opo, Ma'am Maria Pipaliso. Kita nyo mga kababayan? Ito na nga. Kinumpirma mismo. Pinadalhan na siya ng show cause order. Hindi naman niya pwede itong mga kababayan, i-archive. Bakit? Hindi naman siya Senate President. Mapo-forthwith talaga siya dito. Na-forthwith nga siya, natanggal siya pagka-House Speaker pagka Senate President ito pa mga kababayan. Basahin ko ang buong detalye nito mga kababayan. Wait lang sa Abante. Buong detalye, ayan, i-click ang link sa comment section. Ito mga kababayan, nandito daw yung comment. Sa comment section daw ang link. Puntahan natin mga kababayan para makita natin. Asaan kaya dito yung link?
Hindi ko makikita yung link eh. I-click ang link sa comment section. Parang hindi naman natin makita. Punta na lang tayo dito sa ano. Oh, ito ha, mga kababayan. Comelec. Comelec Cheese Escudero. Wait lang ha, mga kababayan. Comelec Escudero. Naku po, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Ito na. Oh, Inquirer.net. Ito na, mga kababayan. Basahin po natin. Oh, ito na nga, mga kababayan. Mukhang tomboy daw ako. Di bali na mukhang tomboy, at least hindi ako si Sara. Si Sara nga tomboy, ng problema ba ako? Diba? Oh. Comelec Escudero must explain 30 million donated by contractor. Senator Cheese Escudero has been ordered to appear before the Commission on Election on October 13 to explain the 30 million donation he received from contractor Lawrence Lubiano for his 2022 campaign. Maintaining that no law was violated, the former Senate presidency he is welcome to prove which gained traction as an offshoot of the ongoing investigation into public works anomalies. Ayan, the Commission on Election issued a show cause order directing Senator Francis Cheese Escudero to explain the 30 million donation he received from the government contractor in his 2022 campaign. It is a potential case of election code violation against the former Senate President, one that has surfaced as an offshoot of the ongoing inquiries into public works anomalies. Nako po. Comelec Chairman George Erwin Garcia on Saturday confirmed that the order was already served to Escudero, who was asked to appear in the hearing of the full body's Political Finance and Affairs Department on October 13. Nako po, mga kababayan. Eto na nga, mga kababayan, yung ating anuhin ngayon. Diyos mio. Garcia said the senator can either make a personal appearance or submit an affidavit through a lawyer. Nako po, pag hindi ito malusutan ni Cheese, mga kababayan, ang ibig sabihin dito, matatanggal talaga. Ay, nako. Ay, ginaya mo na naman si Sara, kumanta na naman ang apoy. Wala kang tuno dyan, Daisy, ha? Kita ninyo, mga kababayan, naku po. Kawawa talaga. Sabi ni Vix, Darapesa, Ken, kamukha mo si Jake Cyrus. At least hindi kamukha ni Marcoleta. Diba? Magtaka ka kung kamukha ko si Marcoleta. Yeah? Diyos mio, Marimar. Ay, nako, mga kababayan. Wait lang, ha. Wait lang ha, mga kababayan. So ito na, Comelec to Escudero. Dito tayo sa YouTube para marinig ninyo, mga kababayan. Nako po. At least kamukha ko si Charis, hindi ko kamukha si Marcoleta. Kasi kung kamukha ko si Marcoleta, putang ina, magbigti na lang ako. Daming sabit. So ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. May ads lang. New user get 8% off hotels. Get new user exclusive deals of up to 99% off. Good morning po, Attorney George. Pasensya na po sa paghihintay, Chairman. Nako, ito Magandang na. umaga po, Ma'am DJ, at magandang umaga rin po kay Sir Ted sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan nga, uulitin ko pasensya na po, Chairman, ha, sa pag-aantay po sa amin. And thank you so much, syempre, ngayong umaga. May mga ilan lang po kaming katanungan. Hingi kami, Chairman, unahin na natin ito. Ano na pong latest update ng Comelec dito po sa investigasyon na ginagawa ninyo sa mga campaign contributors na may kontrata po sa gobyerno? Ma'am DJ, Sir Ted, 55 po yung ating hinihingi ng konfirmasyon, sertifikasyon mula po sa DPWH. Actually po, 3 linggo na po na lumilipas yung ating GHAM sa kanila, although naiintindihan natin sobrang busy ng DPWH sa kasalukuyan. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin
ng mga kontratista doon sa mga source ng mga kandidato ay mga kontratista talaga ng pamahalaan, baka po kasi sa privado, and therefore hindi po applicable sa kanila yung pong Omnibus Election Code, yung Section 95, letter C. At Nako. para naman po maging fair tayo sa lahat. Ngayon po, doon po sa umamin, dyan sa mababang kapulungan, ay kami po nagbigay na ng sulat sa kanya, laliyam, para siya umattend sa isang pagdinig. At nung nakaraang araw po, nung nakaraang linggo, ay napakinggan na po natin yung side niya. At ngayon po ay amin po i-issue naman yung request doon sa mismong nakatanggap ng donasyon, contribution na kandidato upang pagpaliwanagin naman siya. At ganun sila naman po ay hindi na kailangan ng kumpirmasyon sa DPWH sapagkat may pag-amin naman po tungkol sa kanilang kalagayan. Ulitin ko. Diba? Kita ninyo mga kababayan, ako po. Hayaan nyo yung mga DDS dyan mga kababayan na nang lalait. Bakit? Ako ba pinoproblema ko yung mukha ni Digong? Butas-butas? Kalaki ng ilong? Di ba? Pinoproblema ko ba yung napakadaming blackheads? Di ba? Parang si Cheese. Oh. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Nako po. Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, Naku sa po. kandidatong si Senator Chis Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, nagdala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Chis Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto naming hingin ang reaksyon nyo dito. Ito po si Sabi DG po Chacha. dito ni Senator Chis Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, Oh, may nagtanong, anak ba daw ako sa labas ni Belting Labra? Bakit? Si Basti ba? Anak ba talaga ni Digong at ni Elizabeth yan o anak ni Max Alvarado? Di ba? Kung anak ako ni Berting Labra, si Basti ba anak ba talaga ni Digong yan at ni Elizabeth Shemirman o anak ni Max Alvarado? Hindi ba kaya nasalisihan? Parang si Amy. received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, kinagalang po natin ang statement na yun po yan ng ating dating Senate President, si Senator Cheese, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yung din po siya ay sa isang press conference Lynn ay Corchi, hello umamili siya po, na ma'am. nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig. Itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision Patay. ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na a public works contractor, yung company, nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa... Kita ninyo, mga kababayan, Diyos mio marimar. Ito sa totoo lang, mahirap talaga, mga kababayan. Ito pa, inamin pa ni Bernardo, na dating ex-DPWH Undersecretary. 20% kickback for Cheese Escudero. Nako po. Ay, Diyos ko talaga. Bluntly debate, hello po. Kaya, mga kababayan, ito na nga siguro yung sinasabi nila na hindi sa habang panahon meron kang power. Hindi sa habang panahon nasa pwesto ka. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kinarma. Yung sigaw ng taong bayan na i-forthwith ang impeachment ni Sara, wala. GNG Vlog, salamat po. And kay Ma'am Emma sa inyong mga super sticker. Thank you so much. Diba? Naku mga kababayan. Oo. Ano na nangyari ngayon? Diba? Mga kababayan, ano na ang nangyari? Ang bilis ng karma eh.
Sa Cebu, nanawagan yung mga dating opisyales na mga hindi na nanalo kasi mga gurang na. Wala namang kwenta, nagkagurang-gurang na lang. Oh, nilindol sila bigla. Oh, resign Marcos, step out na daw, step down na daw. Nilindol sila bigla. Oh, ngayon nung nilindol sila, tinulungan nila yung mga nagsisigaw-sigaw kasama nila. Hindi. Nasa kanilang bahay sila. Oo, hindi sila naglabasan. O, nandun, sa sarili lang ng pamabahay, hindi na lumabas. Kasi bakit? Nilindol sila eh. Oh, tapos yung Davao, naglitsyon ng 100 baka. Oh, according sa Biblia, kapag magkatay ka ng 100 pagan, pagan ang tawag diyan sa Biblia. Anong mangyayari? Umuulan ng apoy. Ayun, nasunog. Ang laki ng sunog sa Davao. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang bilis ng karma. Salamat po Ma'am Didi Reyes sa iyong super chat. Thank you so much po. Di ba? Ayun na, mga kababayan. Eto pa, si Chis Escudero. Kita ninyo? Mga dilubyo kasi. Kapag ang tao kasi, mga kababayan, gagawa ka ng kabutihan, susuklian ka at mamahalin ka ng mamamayan. Ngayon, mga kababayan, tanungin ko lang, ni isa bang politiko minahal si Chis ngayon? Ni ilan ba mga butante na bumoto sa kanya noon, sinuporta pa ba sa kanya ngayon? Di sana kung walang kasalanan si Chis, di sana may mga nagrarally na sana na mga supporter niya ngayon diyan sa Senado na malinis. Walang pahig korupsyon. Walang pahig katiwalian. Wala akong nakikita. Buti pa si Joel Villanueva, meron pang artista na relihiyoso siya. Santo talaga si Joel. Wala siyang kasalanan at naniniwala ako na malinis ang kanyang konsensya. Kita niyo yan? Ginawang santo. Buti pa si Joel. Ginawang santo. Ngayon, yung impeachment na hinaharang-harang ni Chis noon, napupunta sa kanya ngayon. Naku po, mga kababayan, iyon na nga ang sinasabi natin. Ay, Diyos mio, Marmar. Diba? Mga kababayan, wala na. Nga si Kilay, natunaw na ang keso. Sabi ni Dagul, totoo ba ikaw raw ang papalit bukas for chairman sa Blue Ribbon? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kahit sinong ilagay niyo dyan, mag Blue Ribbon, Red Ribbon ba yan, or Gold Deluxe yan dyan, putang ina, walang kwenta, walang aasahan ng taong bayan dyan. Wala kaming pakialam kung sino ang ipalit nyo dyan, Blue Ribbon, Red Ribbon, Gold Deluxe, or kung ano-ano pang ilagay nyo dyan. Makapuno. Wala kaming paki. Kasi ano bang aasahan natin sa Senado? Tingnan nyo na kailang hearing na may nakulong. Utang ina. Kahit sino ang itilaga nyo dyan, wala kaming paki. Itulog na lang namin yan. Di ba? Diyos mio, Marimar. Kahit sino naman ilagay nyo dyan. Kahit nga si Marcos ilagay nyo dyan eh. Si BBM, gawin yung Blue Ribbon Committee Chairperson dyan. Kung yung mga senador na kasama niya ay hindi sasang-ayon sa gawain niya, talagang walang mangyayari. Hindi nyo ba napansin yung Senado? Wala nang credibility dyan. Wala nang kredibilidad yung Senado. Hindi nyo napansin, nagpalit ng Senate President, nagpalit ng chairperson sa Blue Ribbon, tapos ngayon papalitan na naman. So anong asahan natin dyan? Paiba-iba. Ibig sabihin, kaya nagpapalit-palit yan dyan, hindi sila magkakasundo. Kaya nga taong bayan, wala na tayong asahan dyan. Kasi kung sila nga mismo 24 lang sila dyan, hindi magkakaisa, hindi magkakasundo, may aasahan pa ba ang taong bayan dyan? Wala kaming pake, kahit sino pa upuin nyo dyan. Kahit nga si Chis Escudero gawin yung Blue Ribbon Committee Chairperson dyan eh. Wala kaming pake. Kasi ang nakita ng taong bayan, hindi sila magkakasundo. Dapat yan inabolish na yan. Dapat tinanggal na yung Senado. Wala na yung credibility. Wala nang kredibilidad yan. Wala pa isang linggo, magpapalit ka na naman. Wala pang isang buwan, magpapalit na naman. Bakit? Kasi hindi sila magkakasundo.
Kung ako lang presidente ng Pilipinas, kung ganyan kayo, isa palit, bukas palit, bukas palit, putang ina, burahin nyo na yan. Kaya, tanggalin nyo na lang yan dyan. Oh, Diyos ko po. Ano pang aasahan namin dyan? Magugulat ka, kaganda-ganda ng hearing, may susulpot na witness. Tapos pag tatanungin mo, kasuhan mo ba yun kasi witness ka, hindi na nakikita, nawawala. Di ba? Ano pang aasahan namin dyan? Diyos mio, Marimar. Walang saysay ang Senado kung puro lang naman DDS senador ang nandyan. Ano maasahan namin? Mga bubo naman yung mga DDS. Kung DDS ang nakaupo dyan, so DDS lang makakaintindi sa kanila. Kami hindi namin maintindihan. Kakaupo lang ngayon ng isa, papalitan ng bukas. Kakaupo ng isa, papalitan na naman ulit. Hindi sila magkakasundo, ba't hindi nalang burahin yan? Wala kaming pakialam. Sino iupo nyo dyan? Kudita dito, kudita doon, kudita ganyan. Kinudita si Cheese, pinalitan ni Soto. Tapos kuditahin si Marcolita, pinalitan ni Lacson. Tapos ngayon si Lacson, aalis na naman kasi magkukudita na naman daw.